Ito ang buong kwento, hindi summary, hindi highlight reel. Ito ang kumpletong salaysay kung paano naging pinakamahalagang tao sa Apocalypse ang isang ordinaryong lalaki, isang tahimik, madaling makalimutang office worker na walang espesyal na abilidad, walang nakatagong bloodline, walang anumang latent power. Hindi dahil siya ay chosen, hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil may ginawa siyang walang ibang tao sa mundo ang nakagawa. Nabasa niya ang libro, 13 taon na ginugol ni Kim Dokja bilang nag-iisang mambabasa ng isang web novel na pinamagatang 3 Ways to Survive in a Ruined World. 551 kabanata, libu-libong pahina. Isang kwentong napakahaba at napaka-obscure na ang may akda ay halos sumusulat para sa audience na isa lang. At nang ang nobela ay hindi na maging fiksyon, nang ang mga pangyayari sa loob nito ay nagsimulang magaganap sa totoong mundo, sa real time, sa totoong mga tao. Si Kim Dokja ang nag-iisang tao sa buong mundo na alam kung ano ang susunod. Ito ang omniscient reader's viewpoint. At sa susunod na kalahating oras, dadalin kita sa bawat major arc ng unang 100 kabanata mula sa sandaling nagwakas ang mundo sa isang subway train hanggang sa sandaling tumigil si Kim Dokja bilang mambabasa at nagsimulang maging isang bagay na hindi kailanman hinula ng kwento. Kung napanood mo na ang standard coverage natin ng ORV, ituring mo itong director's cut. Bawat arc, bawat karakter, bawat plot twist, simulan na natin. Upang maintindihan ang susunod na mangyayari, kailangan mong unahing maintindihan ang lalaking nasa sentro nito. 30 taong gulang si Kim Dokja, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Nagko-commute sa subway, walang close friends, walang romantic relationships, walang hobby na maibibigay ng kahit sino sa paligid niya. Siya ang uri ng taong sumasakop ng espasyo nang hindi ito ginagambala. Naroroon sa mundo ngunit walang naiiwang bakas. Kung mawawala siya, magsangsara ang puwang sa loob ng ilang araw. Ang mayroon siya, ang isang bagay na nagbibigay ng tekstura sa buhay niya ay isang web novel. Ang 3 Ways to Survive in a Ruined World ay isinulat ng isang may akdang nag-post gamit ang pseudonym. Nagsimula ang serialization mahigit 1 dekada na ang nakalipas at sa pamantayan ng web fiction, ito ay isang epiko. Daan-daang kabanata ng kwento ng isang lalaking nagngangalang Yoo Jong-hyuk na nakaligtas sa apocalypse sa pamamagitan ng pambihirang kakayahan, malupit na pagdedesisyon at isang kapangyarihang tinawag na regression. Maaaring i-reset ni Jong-hyuk. Kapag namatay, bumabalik siya sa simula, dala ang kaalaman ng nakaraang buhay. Nabuhay siya sa apocalypse. Paulit-ulit, ang bawat iterasyon ay nagpipino ng paraan niya, naghahasa ng estratehiya, unti-unting nawawala ng pagkatao sa bawat cycle. Hindi ito popular na nobela, mabigat ang pagkakasulat, mahaba ang mga arc, sadyang mahirap mahalin ang protagonist, malamig, marahas, handang isakripisyo ang sinumang hindi makakasabay. Tumigil sa pagbasa ang mga readers ng 12 dosena, tapos daan-daan, tapos libu-libo. Sa huling mga taon ng serialization, walang laman na ang comment section. Halos walang view count. Sumusulat sa walang laman ang may akda. Maliban kay Dokja, nanatili si Dokja, hindi dahil madali ang nobela at hindi dahil walang ibang options. Nanatili siya dahil ang nobela ang nag-iisang lugar kung saan may saysay ang mundo para sa kanya. May rules ang mga scenarios, may arcs ang mga karakter, may istruktura ang pagdurusa. Sa buhay na walang hugis at walang layunin, binigyan siya ng nobela ng narrative na susundin at sinunod niya ito nang may debosyon ng isang taong wala ng iba pa. Nag-iwan siya ng komento bawat kabanata kahit walang ibang nagbabasa, kahit hindi sumasagot ang may akda. Tinatype niya ang reaksyon sa walang laman dahil ang pakikipag-engage sa kwento ay para sa kanya ang pinakamalapit sa koneksyon. 13 taon, 551 kabanata. At pagkatapos, sa araw na naipost ang huling kabanata ng nobela, ang araw na natapos ang kwento, naging totoo ang kwento. So siya, nagsimula ito sa subway. Binabasa ni Dokja ang huling kabanata sa phone niya nang umuga ang tren.
kumikislap ang ilaw. Sa labas ng bintana, nagbago ang langit. Hindi dramatic, hindi may apoy o dilim, kundi may subtle na pagkakamali na naramdaman ng katawan bago pa ito mapangalanan ng isip. May fundamental na nagbago sa realidad at pagkatapos ang anunsyo, isang boses, patag, mechanical, ni hindi lalaki ni babae ang nagsasalita sa loob ng isipan ng bawat pasahero sa tren. Pinakilala ang sarili bilang ang system. Inanunsyo na nagsimula na ang first scenario. Simple ang mga panuntunan, mabuhay, specific ang parameters, patayin ang mga halimaw na lalabas o mapatay ng mga ito. Sa pilitan ang partisipasyon, kamatayan ang parusa sa hindi paglahok. Nag-react ang mga pasahero gaya ng pagre-react ng tao. Sumisigaw, pagtanggi, nakikipagtawaran sa isang boses na hindi nakikipagnegosasyon. May na-freeze, may sumunggab ng armas, payong, bag, kahit ano, may lumaban sa kapwa na para bang maaaring i-redirect ang banta sa pamamagitan ng karahasan laban sa pamilyar. Tumayo si Kim Dokja, lumipat sa gitna ng tren at nang may kalmadong nakatatakot sa mga tao sa paligid nang higit pa sa mga halimaw, nagsimula siyang magbigay ng instruksyon. Alam niya ang senaryo na ito. Nabasa niya ang kabanatang ito. Ang mga halimaw sa unang subway senaryo ay low tier, mapanganib sa mga sibilyang walang preparasyon, ngunit kayang harapin kung naiintindihan mo ang attack pattern at kahinaan. Naiintindihan ng dalawa ni Dokja dahil detalyadong inilarawan ng nobela ang senaryo. Alam niya kung anong armas ang epektibo. Alam ang timing ng spawn. Alam ang nakatagong kondisyon, ang sikretong layunin sa loob ng senaryo na kung makukumpleto ay magbibigay ng malaking reward. Inorganisa niya ang mga survivor, hindi sa pamamagitan ng karisma, hindi karismatiko si Dokja, hindi sa pamamagitan ng autoridad, wala siya nito. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng katiyakan. Sinabi sa mga tao kung ano ang gagawin, kung kailan ito gagawin at napakatumpak niya kaya naging pinakamadaling daan ang pagsunod na kumpleto ang senaryo. Ang mga survivor na tutulig, duguan, nahihirapang iproseso ang nangyari ay tumitig sa tahimik na lalaking gumabay sa kanila at itinanong ang malinaw na tanong, paano niya nalaman? Hindi sumagot si Dokja dahil ang sagot, nabasa ko ito sa isang nobela, ay parang baliw at dahil mas masalimuot ang katotohanan. Hindi lang ang senaryo na ito ang nabasa niya ang lahat ng senaryo, alam ang buong plot at alam niyang simula pa lang ang subway. At pagkatapos nakilala ni Dokja siya, Yoo Jong-hyuk, ang protagonist ng 3 Ways to Survive in a Ruined World, ang regressor, ang lalaking nakaranas na ng apocalypse, hindi sa nobela, kundi sa katawang tao. Nang ilang beses, nasa iteration siya ng senaryos na ito, gumagalaw sa mga unang pangyayari ng may nakakatakot na kahusayan ng taong nakagawa na nito. Sa nobela, si Jong-hyuk ang bayani, ang pinakamalakas na tao, ang nakaligtas sa bawat senaryo sa pamamagitan ng pambihirang combat ability, estratehikong henyo, at ang regresyon na nagbigay sa kanya ng walang hanggang pagkakataon. Sa huling mga arc, halos hindi na siya tao, ang paulit-ulit na buhay ay nagtanggal ng empatya, koneksyon at kahit anong hindi ma-optimize para sa survival. Itinatapon ang mga kaalyado kapag nagpapabagal. Pinapatay ang banta ng preemptive. Tinatrato ang apocalypse bilang sistemang dapat lutasin at ang bawat tao sa loob ay alinman sa kasangkapan o hadlang. Alam ito lahat ni Dokja. Nabasa ang bawat arc ng kwento ni Jong-hyuk. Alam ang combat techniques ng lalaki, ang estratehikong patterns, ang nakatagong kahinaan. Alam ang mga sandaling nag-alinlangan si Jong-hyuk, ang mga taong mahalaga sa kanya sa kabila ng pagsubok na huwag magmalasakit, ang mga specific na pagkabigong sumusunod sa kanya sa lahat ng regression. Hindi katulad ng inaasahan ni Dokja ang pagkikita kay Jong-hyuk ng personal. Inilarawan siya ng nobela bilang malamig at episyente. Sa personal, ganito siya, pero may presensya rin siya na hindi maipaliwanag ng teksto. Ang bigat niya, ang pagod sa likod ng kahusayan, ang paraan ng pag-scan ng mata sa bawat silid para sa banta na may mekanikal na katumpakan ng taong nakalimot na sa konsepto ng pahinga.
Lumalapit si Dokja sa relasyong ito nang may estratehiyang sariling sa kanya. Hindi niya maaaring ihayag na nabasa niya ang kwento ni Jeong-yuk alinman sa hindi paniniwalaan ng regresor o ituturing siyang banta na dapat patayin. Sa halip, ipinosisyon ni Dokja ang sarili bilang kapaki-pakinabang. Nag-aalok siya ng impormasyon, hindi lahat sapat lang para magpakita ng halaga. Gumagawa ng mga hula na napapatunayang tama. Nagbibigay ng estratehikong pagsusuri na kinikilala ni Jong-hyuk na matibay. At si Jeong-hyuk, sa kabila ng bawat instinct na hinasa sa maraming regresyon, ay hindi maintindihan si Dokja. Ang ordinaryong lalaking ito, ang pisikal na hindi kapansin-pansing office worker, ay hindi dapat alam ang mga bagay na alam niya. Hindi siya dapat makapag-predict ng mekanika ng senaryo bago ito ma-activate. Hindi dapat naiintindihan ang sariling patterns ni Jeong-yuk ng sapat upang ma-anticipate ang mga desisyon nito. Hindi pinagkakatiwalaan ni Jeong-yuk si Dokja. Tumigil sa paggastos ng tiwala ang regresor, ilang buhay na ang nakalipas. Pero ginagamit niya siya at si Dokja na inaasahan ito na nabasa ang mga kabanata kung saan ginamit at itinapon ni Jong-hyuk ang mga kaalyado ay pumayag na gamitin dahil sa ngayon ang lapit sa protagonist ang pinakaligtas na posisyon. Ang dinamika sa pagitan nila ang emosyonal na gulugod ng buong kwento. Isang mambabasa na alam ang lahat tungkol sa isang karakter. Isang karakter na hindi maintindihan kung paano siya nakikita ng estranghero. Kaalaman na walang pag-unawa sa isang panig. Kapangyarihan na walang koneksyon sa kabila. Kailangan nila ang isa't isa sa paraang ayaw aminin ng kahit sino at gugugulin ng kwento ang daan-daang kabanata sa pag-explore kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay inamin nila. Hindi random na pangyayari ang mga senaryos, mga orkestradong palabas, pinamamahalaan ng sistemang tinatawag na The Star Stream at pinapanood ng mga nilalang na tinatawag na constellations. Ang mga constellations, sa pinakasimpleng salita ay mga Diyos, mga figura mula sa bawat mitolohiya, bawat alamat, bawat relihiyosong tradisyon, divine na nilalang na umiiral sa kalalaglagan sa itaas ng mundo ng mga tao at tinatrato ang mga apocalypse scenarios bilang isang anyo ng libangan. Pinapanood, nagkokomento, tumataya, inisponsor ang mga individual na tao, binibigyan ng kapangyarihan kapalit ng kapapanapanabik na performance. Ang currency ay coins. Ini-invest ng mga constellations ang coins sa mga taong nakakapukaw ng interes. Ginagamit ng tao ang coins upang bumili ng skills, items at survival advantages mula sa shop system ng The Star Stream. Sa pinaka-istruktura, ang buong apocalypse ay entertainment industry at ang mga taong lumalaban para sa buhay ay ang content, agaran at sinasadya ang meta-textual na resonance. Audience ang mga The Constellations, mga karakter ang mga tao. Publishing platform ang The Star Stream at ang mga senaryos ay mga kabanata sa kwentong isinusulat sa real-time ng pagdurusa ng totoong mga tao. Naiintindihan ni Kim Dokja ang arkitekturang ito dahil ipinaliwanag ng nobela. Alam ang mga major constellations, temperamento, preferences, alitan. Alam kung sino ang generous na sponsor at kung sino ang sadistikong taga-panood na nasisiyahang manood ng pagkabigo ng kanilang piniling tao. Alam ang ekonomiya ng The Star Stream, paano umaagos, ang coins, paano gumagana ang sponsorship, paano makaakit ng pansin nang hindi naaakit ang maling uri. Maaga niyang nakuha ang sariling constellation patron. Transaksyonal ang relasyon. Nagbibigay ng kapangyarihan si The Constellation at nagbibigay si Dokja ng narrative na karapat-dapat panoorin. Pero sa paraang lalong tinatalakay ng kwento, ito rin ay relasyon sa pagitan ng mambabasa at karakter na binaligtad. Pinapanood ni The Constellation si Dokja tulad ng dating panunood ni Dokja kay Jeong-hyuk mula sa malayo. May pagkamangha, may halong pagmamahal at distansya na nararamdaman ng audience para sa fictional na karakter.
eksakto at sinasadya ang ironya. 13 taong audience si Dokja. Ngayon siya ang performance at ang mga Diyos na nanonood sa kanya ay sa lahat ng paraan gumagawa ng eksaktong ginawa niya. Nagbabasa ng kwento tungkol sa isang taong hindi nila lubos na naiintindihan at nagiging invested sa survival nito. Eleganteng malupit ang sistema. Ang mga taong walang natatanggap na sponsorship ay walang nakukuhang kapangyarihan. Ang mga walang kapangyarihan ay hindi nakakakumpleto ng senaryos. Ang mga hindi nakakakumpleto ay namamatay. Ang The Star Stream ay meritokrasya ng spectacle. Survival ang ibinibigay sa mga nag-perform at ang performance ay hinuhusgahan ng mga nilalang na ang pamantayan ay hinubog ng milenya ng mitolohiya. Gusto ng mga Diyos ng bayani, gusto ng kontrabida, gusto ng sakripisyo at tagumpay at uri ng dramatic irony na nagpapaganda ng kwento. Naiintindihan ni Dokja na hindi lakas ang hinuhusgahan ng mga The Constellations. Quality ng narrative ang hinuhusgahan. Mas kawili-wili ang taong matapang na lumalaban sa imposibleng odds kaysa sa taong madaling nagwawagi. Mas kapanapanabik ang taong gumagawa ng masakit na sakripisyo kaysa sa taong walang isinakripisyo. Hindi ginagantimpalaan ng The Star Stream ang kapangyarihan. Ginagantimpalaan nito ang kwento. Lumalala ang politika ng The Constellation habang umuusad ang senaryos. Ang mga major na figurang mitolohiko nilalang mula sa Korean, Greek, Hindu, Norse at Chinese na tradisyon ay nag-aagawan ng impluensya sa narrative ng tao. May gustong bayani, may gustong kontrabida, may gustong trahedya. Hinuhubog ng preferensya ng bawat constellation ang senaryos na inisponsor. Lumilikha ng mundo kung saan ang apocalypse ay hindi lang nasusurvive kundi pinapalabas at ang quality ng performance ang nagtatakda kung sino ang tumatanggap ng kapangyarihan at sino ang walang natatanggap. Pinapatakbo ito ni Dokja gamit ang dobleng bentahe ng kanyang kaalaman sa nobela at likas na pag-unawa sa kung ano ang gusto ng audience. Naging audience siya sa buong buhay. Likas niyang naiintindihan ang narrative satisfaction, ang beats, ang reveals, ang sandali ng tensyon at kaluwagan. Nagpe-perform siya para sa mga The Constellations hindi dahil nasisiyahan, kundi dahil ang investment nila ang tanging mapagkukunang nagpapanatili sa kanya. Mag-isang nakaligtas ang protagonist ng nobela. Sa kabuuan ng kanyang maraming regresyon, pinanatili ni Yo Jeong-yuk na maliit ang bilog at walang attachment. Pansamantala ang mga kasama, estratehiko ang mga alyansa. Ang paraan ng regresor sa apocalypse ay fundamental na nag-iisa. Natutunan niya sa paulit-ulit na buhay na ang pagmamalasakit sa mga tao ay isang inefficiency na hindi niya kayang tustusan. Ibang daan ang tinahak ni Kim Dokja, hindi dahil mas marangal siya kay Jeong-yuk at hindi dahil mas mahusay na estratehiya ang itinuro ng nobela. Naiba ang daan niya dahil ibang uri siya ng tao, mambabasa siya. At ang mga mambabasa ay nakakapag-form ng attachment sa mga karakter. Kinakampihan ang mga tao. Nalulungkot kapag namamatay ang mga karakter. Ang buong karanasan ng pagbabasa ay ehersisyo ng pagmamalasakit sa mga taong hindi totoo. Maliban ngayon, totoo na sila. At natuklasan ni Dokja sa sariling pagkagulat na ang mga attachment na binuo niya habang nagbabasa ay hindi humihina kapag naging tao ang mga karakter. Lumalakas pa. Si Lee Ji-hye ang una. Sa nobela, isa siya sa mga disipulo ni Jeong-yuk. Isang prangka, talentadong mandirigmang nagsasword na sumasamba sa regresor at lumaban kasama nito sa maraming arc. Hinanap siya ni Dokja bago siya hanapin ni Jeong-yuk. Nakilala niya ang potensyal niya, hindi sa pamamagitan ng obserbasyon, kundi sa pagkakabasa ng kanyang buong character arc. Alam niya ang mandirigmang magiging siya. Alam ang katapatang kaya niyang ipakita. At in-recruit niya, hindi dahil sinasabi ng nobela, kundi dahil hindi niya kayang isipin na mamatay ang taong taon niyang binabasa dahil walang nakakita ng halaga niya sa tamang panahon. Sumunod si Jung Hae-won, isang babae na sa nobela ay minor character sa mga unang arc. Taong lumitaw, nag-ambag at nawala sa narrative. Mas malaking role ang binigay sa kanya ni Dokja. Ini-invest niya sa survival, paglago at kakayahan niya.
Tinuturuan siya ng mga bagay na hindi binigyan ng pagkakataong matutunan ng nobela. Binabago ang kwento niya, hindi dahil hinihingi ng plot, kundi dahil nagmamalasakit siya sa isang taong hindi itinuring ng original na may akda na sapat na importante para mapaunlad. Dito, naging extraordinary ang ORV. Hindi na sinusunod ni Dokja ang nobela. Ini-edit niya ito. Kinukuha niya ang mga karakter na binigyan lang ng limitadong roles ng may akda at pinapalawak ang mga ito. Isinusulat niyang muli ang mga kapalarang nilagdaan sa teksto. Ginagawa niya ang ginustong gawin ng bawat madamdaming mambabasa, umabot sa kwento at iligtas ang mga taong handa ng isakripisyo ng kwento. Lumalaki ang party, ang bawat miyembro ay taong kilala ni Dokja mula sa nobela, ang lakas, kahinaan at huling kapalaran. At ang bawat pag-recruit ay pagsuway laban sa narrative na nag-treat sa mga tao bilang expendable. Hindi nagbubuo ng team si Dokja. Tumatangging hayaan ang kwentong patayin ang mga taong mahal niya. Pumasok din sa eksena si Johan So-young, isang babae na ang relasyon sa nobela ay mas masalimuot kaysa sa una niyang naintindihan ni Dokja, at ang katalinuhan at ambisyon ay nagpapagawa sa kanya bilang parehong di mabibili na kaalyado at mapanganib na wildcard. Hindi koleksyon ng arketipo ang party. Pangkat ng partikular, may pagkukulang, masalimuot na mga taong natutong umasa sa isa't isa sa mundong dinisenyo upang maging nakamamatay ang pag-asa. Kitang-kita ang emosyonal na presyo. Ang bawat interbensyon ay nagbabago sa plot. Ang bawat naligtas na buhay ay nagdudulot ng ripple na nagtutulak sa timeline palayo sa itinakdang sequence ng nobela. Ang pinakamalaking bentahe ni Dokja, ang kaalaman niya sa susunod, ay nababawasan sa bawat taong iniligtas niya. Ipinagpapalit niya ang katiyakan para sa koneksyon, estratehikong superiority para sa emosyonal na attachment, kaligtasan ng alam para sa panganib ng walang katulad. At kusang loob niya itong ginawa dahil tinuruan siya ng 13 taon ng pagbabasa ng isang bagay na hindi natutunan ng protagonist ng nobela. Walang halaga ang kwento kung hindi mo pinahahalagahan ang mga tao sa loob nito. Ang mga unang senaryos ay mga filter, simpleng survival events na dinisenyo upang ihiwalay ang kayang sumagot sa walang kakayahan. Ngunit habang umuusad ang mga arc, nag-evolve ang mga senaryos sa mas sopistikadong bagay, mas malupit. Ang disaster scenarios ay event scale na hamon na umaapekto sa buong rehiyon, hindi tungkol sa pagpatay ng halimaw o pagkumpleto ng objective, tungkol sa pagpipilian, tungkol sa uri ng pagpipiliang naghahayag kung sino talaga ang mga tao kapag wala ng umiiral na rules ng sibilisasyon. Ang Demon King selection scenario ang una sa mga ito. Itinakda ng system ang isang survivor bilang Demon King. Target na may insentibo ang lahat na patayin. Napakalaki ng reward sa pagpatay sa Demon King. Kamatayan ang parusa sa pagiging Demon King maliban kung makakaligtas hanggang sa magtatapos ang timer. Alam ni Dokja ang senaryo na ito. Alam kung paano ito naganap sa nobela. Sino ang napili, sino ang nakaligtas, sino ang namatay, sino ang nagtaksil sa pagtakas para mabuhay. Alam ang optimal na estratehiya. Alam din na ang optimal na estratehiya sa pagkakapatupad sa nobela ay nangailangan ng pagsasakripisyo sa ilang tao upang gumawa ng distraksyon. At dito, sa unang pagkakataon, direktang nakabangga ang kaalaman ni Dokja sa konsensya niya. Episyente ang bersyon ng nobela ng senaryo na ito. Pinamahalaan ito ni Jo Eun-hyuk ng may malamig na katumpakan, minimizing ang sariling pagkawala habang pinapayagan ang katanggap-tanggap na casualties sa mga taong hindi niya itinuring na esensyal. Ipinakita ito ng narrative bilang praktikal, kailangan, ang gastos ng survival sa mundong hindi nagbibigay halaga sa sentimiento. Hindi ito kaya ni Dokja. Kilala niya ang mga taong ito. Linggo na ang ginugol niya kasama nila, lumalaban sa tabi nila, kumakain kasama nila, pinapanood silang magdalamhati at mag-adjust at makahanap ng sandali ng tawanan sa mundong nagwakas. Hindi sila kasangkapan na isasakripisyo para sa plot efficiency. Sila ay mga tao. Kaya nag-improvise siya, lumihis sa solusyon ng nobela.
bumuo siya ng alternatibong estratehiya na nagpe-preserve ng mas maraming buhay kapalit ng mas malaking personal na panganib. Inilagay ang sarili sa peligrong hindi tatanggapin ng protagonist ng nobela dahil hindi minahal ng protagonist ng nobela ang mga tao sa paligid sa paraang ginagawa ni Dokja. Gumana ang estratehiya halos na may totoo at masakit na gastos. May nasugatan, nasubok ang tiwala. Gumawa si Dokja ng mga pangakong hindi siya sigurado kung kaya niyang tuparin, pero lahat ay nakaligtas. At ang paglihis sa plot ng nobela, ang butterfly effect ng habag ni Dokja ay nagpadala sa timeline sa teritoryong hindi mahuhulaan ng 13 taon ng pagbabasa. Sumunod ang mga disaster scenarios sa parehong pattern ng pag-akyat. Ang bawat isa ay nagpe-presenta ng scenario scale na dilemang moral. Pinipilit ng bawat isa si Dokja na pumili sa pagitan ng napatunayang solusyon ng nobela at sariling inimprovise na alternatibo. Sa bawat isa, nawawala ang isang piraso ng kanyang foreknowledge habang lumilihis ang timeline ng mas malayo at mas malayo mula sa naisaulong teksto. Pambihira ang tensyon. Hindi mga halimaw ang nilalabanan ni Dokja. Nilalabanan niya ang plot mismo, ang istrukturang narrative na nagnanais na may mga taong mamatay para sa dramatic progression. Mambabasa siyang nagdesisyong mali ang kwento na hindi kailangan ang mga sakripisyo, na may posibleng mas magandang bersyon ng pangyayari kung may magmamalasakit ng sapat upang hanapin ito. Mahal ito ng mga The Constellations, isang audience na pinapanood ang isang lalaking nagsusulat muli ng kwento sa real time. Iyan ang panabik na performance sa The Star Stream. Bumubuhos ang coins. Dumarami ang sponsorship offers. Hindi maaaring tumingin sa ibang dako ang mga Diyos sa taong tinatrato ang kanilang libangan bilang kwentong dapat baguhin. Pero totoo ang gastos kay Dokja. Pinapagod siya ng bawat paglihis, hindi pisikal, kundi cognitive. Binapatakbo niya ang dalawang bersyon ng realidad ng sabay-sabay, ang bersyon ng nobela na nagsasabi kung ano ang dapat mangyari at ang totoong bersyon na sumasalamin sa mga pagbabago. Ang paghawak sa pareho sa isip ng sabay-sabay, kinakalkula kung saan sila naghihiwalay at kung saan sila magkakatugma pa. Hinuhulaan kung aling elemento ng plot ang manatili sa kabila ng interbensyon at kung alin ang hindi na maibabalik. Ito ay anyo ng mental na pagod na hindi kailanman kinailangang gawin ng protagonist ng nobela. Pinamuhay ni Jung Hyuk ang mga pangyayari. Ikinukumpara ni Dokja sila sa teksto sa real time habang nakasalalay sa katumpakan ng kanyang pagsusuri ang mga taong mahal niya. Sa kalagitnaang arcs, ang dinamika sa pagitan ni Kim Dokja at Yoo Jeong Hyuk ay naging sentral na relasyon ng kwento. Hindi romantiko, mas fundamental sa romansa. Ito ay relasyon sa pagitan ng mambabasa at karakter na 13 taong pinahalagahan ngayon ay napilitang umiral sa parehong espasyo. Lalong nagiging sentral ang regression mechanic ni Jung Hyuk. Naranasan na ng regresor ang mga senaryos hindi minsan, hindi 2 beses, kundi 12 beses. Ang bawat regresyon ay nagdadala sa kanya pabalik sa simula na may naipong kaalaman at naipong trauma. Pinanood na niyang mamatay ang mga tao sa bawat posibleng configuration. Sinubukan ang bawat alyansa, bawat estratehiya, bawat naiisip na paraan upang iligtas ang mundo at nabigo. Sa bawat pagkakataon, ang nobelang nabasa ni Dokja ay ang record ng mga pagkabigong iyon. Daan-daang regresyon, bawat isa ay nagtatapadan tapos sa mundong hindi maaaring iligtas. Binabago ng konteksto na ito si Jeong Hyuk mula sa malamig na protagonist tungo sa isang bagay na walang hanggang mas malungkot. Hindi pagkatao ang emosyonal na detachment. Peklat na ito, tumigil siyang magmalasakit sa tao dahil ang pagmamalasakit sa mga taong mamamatay na pinanood na niyang mamatay maraming beses sa maraming buhay ay anyo ng pagsira sa sarili na kahit ang regresor ay hindi kayang panatilihin. Alam ito ni Dokja mula sa nobela. Nabasa niya ang mga kabanata kung saan inihayag ng inner monologue ni Jeong Hyuk ang bigat ng naipong dalamhati. Naintindihan, intelektual, na ang lamig ng protagonist ay defense mechanism na binuo mula sa buhay ng pagkawala. Pero magkaiba ang pag-intindi sa intelektual at pagtayo sa tabi ng lalaki.
Tinitignan ni Jungyuk si Dokja nang may suspetsa dahil masyadong maraming alam si Dokja. Pero sa ilalim ng suspetsa, may iba pa. Pagkalitong halos parang pagkilala. Tinatrato siya ni Dokja hindi bilang armas o banta o estratehikong asset, kundi bilang tao. Tinutugon niya ang pagkataong inilibing ni Joong-hyuk sa mga regression. Tinutukoy ang mga sandali at motibasyong hindi ibinahagi ni Joong-hyuk sa kahit kanino dahil walang ibang naroroon sa mga pribadong sandali maliban sa may akdang sumulat at mambabasang nagbasa. Para kay Joong-hyuk, lubos itong nakabalisa. Para kay Dokja, ito ang banggaan ng fiksyon at realidad. Ang sandali kung saan ang karakter na minahal niya sa pahina ay naging taong kitang-kita niya ang sakit at hindi niya kayang ilayo ang tingin. Pinapatibay ng kwento ang relasyon nila ng may pambihirang pasensya. Nagtatalo, nagkakaroon ng estratehikong banggaan habag na inimprovise ni Dokja laban sa optimisadong kalupitan ni Joong-hyuk. Niligtas nila ang isa't isa sa mga sandaling humihingi ng pagsasakripisyo ng taktikal na bentahe. Dahan-dahan, nag-aatubili sa pamamagitan ng naipong ebidensyang hindi nila kayang itanggi, nagsimula silang magtiwala. Hindi tiwala sa simpleng pakahulugan, tiwala sa malalim na pakahulugan, ang uri ng tiwalang kumikilala na malinaw kang nakikita ng kabilang tao, nakikita ang lahat ng iyo at pinipiling tumayo sa tabi mo gayunpaman. Hindi nakita si Jungyuk, hindi sa lahat ng regresyon, hindi ng kahit sino. Kinatakutan, iginalang, ginamit, kinontra, pero hindi nakita. Hindi naintindihan, lubos ang kalungkutan ng regresor, hindi dahil walang tao sa paligid, kundi dahil walang nananatili. Bawat taong kilala ni Jungyuk ay na-reset, bawat relasyon ay nabura, bawat sandali ng koneksyon ay nasapawan ng susunod na regresyon. Umiiral siya sa permanenteng kasalukuyang panahunan. Napapaligiran ng mga taong unang nakilala siya sa bawat buhay habang dala ang naipong alaala ng bawat bersyong pinanood niyang mamatay. Lagi siyang nakita ni Dokja. Sa loob ng 13 taon mula sa kabilang panig ng screen, mas malinaw niyang nakita si Yo Jung-hyuk kaysa kahit sino sa mundo. At ngayon, nakatayo sa loob ng kwento, nakikita pa rin niya siya. Ang emosyonal na bigat ng relasyong ito ang bumabago sa ORV mula sa napakahusay na survival manhwa tungo sa isa sa mga depining gawa ng medium. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, hindi tungkol sa sistema o senaryos o constellations. Tungkol sa dalawang lubos na malungkot na taong nakahanap sa apocalypse ng koneksyong hindi nila nahanap sa mundo bago nito nagwakas. Sa ikasandaang kabanata, hindi na ang dating lalaki si Kim Dokja, ang tahimik na office worker na sumakay sa subway train na walang dala kundi phone na puno ng mga kabanata ng nobela ay naging leader, estratehesta, taong pinanonood ng mga The Constellations ng may pukaw na atensyon. Ang party niya, ang mga taong pinili niyang iligtas, ang mga karakter na tumanggi siyang hayaang itapon ng plot ay lumalaban sa tabi niya nang may katapatang hindi nagawa ng orihinal na narrative ng nobela. Pero ang pinakaimportanteng pagbabago ay internal. Nagsimula si Doc sa kwentong ito bilang mambabasa, taga-amasid. Lalaking ang buong relasyon sa mundo ay dinaanan sa teksto, naintindihan ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbabasa. Pinroseso ang emosyon sa pamamagitan ng panonood ng karakter na nararanasan ito. Namuhay siya sa bawat makahulugang pakahulugan sa isang hakbang malayo mula sa realidad. Inalis ng apocalypse ang distansya. Hindi niya maaaring basahin lang ang tapang ni Lee Ji-ye. Kailangan niya itong masaksihan. Kailangang tumayo sa tabi niya habang siya'y lumalaban. Kailangang makita ang takot na tinatanggi niyang ipakita. Kailangang maintindihang ang tapang niya ay hindi narrative device, kundi pagpipiliang ginagawa niya sa bawat sandali. Hindi niya maaaring basahin ang paglago ni Jung Hae-won. Kailangang lumahok dito. Kailangang mag-ensayo, kasama, kailangang magtiwala sa kanya sa labanan. Kailangang aminin na ang taong nagiging siya ay hindi ang taong inilarawan ng nobela. Dahil binago ng presensya niya ang kwento niya, hindi niya maaaring basahin ang sakit ni Yo Joong-hyuk. Kailangang tingnan ito. Kailangang umupo sa harap ng lalaking namatay ng daan-daang beses at hindi tumingin sa malayo mula sa ebidensya ng halaga nyon sa kanya.
Naging participant ang mambabasa, naging karakter ang audience, at ang kaalamang minsan ay nadama na omniscience, ang parang Diyos na katiyakan ng taong nakabasa ng katapusan, ay nagsisimulang maramdamang ibang-iba, pasanin, limitasyon, hawla na binuo mula sa kabanata at plot point na nilampasan na ng totoong mundo. Dahil ang kwentong pinamumuhay ni Dokja ay hindi na ang kwentong nabasa niya. Ang mga interbensyon, ang mga relasyon, ang pagtanggi sa mga sakripisyo ng nobela, itinulak lahat ang timeline sa teritoryong walang mapa. Hindi masasabi ng nobela kung ano ang susunod. Sa unang pagkakataon sa 13 taon, hindi alam ni Kim Dokja kung ano ang susunod. At sa unang pagkakataon sa 13 taon, buhay siya. Hindi nagbabasa tungkol sa buhay. Nabubuhay. May isang eksena, hindi ko ido-spoil ang detalye dahil ang epekto ay nakadepende sa pagdating dito ng walang spoiler, kung saan tinitignan ni Doc Ja ang mga tao sa paligid at napagtanto na hindi na niya binabasa ang kwento nila. Nasa kwento na niya sila. Ang hangganan sa pagitan ng mambabasa at karakter, sa pagitan ng taong nanonood mula sa labas at ng taong dumudugo kasama nila ay natunaw. At hindi matagumpay ang pagkatunaw. Nakakatakot ito dahil maaaring isara ng mambabasa ang libro, hindi kaya ng karakter. Ang transition mula sa cerebral tungo sa emosyonal ang defining tagumpay ng unang 100 kabanata ng ORV. Nagsimula bilang intelektual na ehersisyo, mambabasa na may natatanging bentahe sa pag-navigate sa system-driven na apocalypse. Nagtatapos bilang isang bagay na lubos na makatao, lalaking natututong ang pagkakilala sa kwento ay hindi katulad ng pamumuhay nito at ang magulo, masakit, hindi mahuhula ang realidad ng pagmamalasakit sa mga tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng foreknowledge sa mundo. Malisat tamanamnal. Iyan ang part 1, ang unang 100 kabanata, ang pundasyon, ang omniscient reader's viewpoint. Junjijog Dogja Sejom ay makukuha sa webtoon na ang manhwa ni Sleepy C at 3D Studio ay regular na nag-a-update. Ang nobela ni Sing Song ay kumpleto sa 551 kabanata. Ang tinalakay ko ngayon ay simula pa lang ng kwentong hindi tumitigil sa pag-akyat. Lumalalim ang politika ng The Constellation tungo sa ganap na cosmic warfare. Nag-e-evolve ang senaryos mula sa survival challenges tungo sa existential crisis. Ang metatextual na arkitektura, ang kwento tungkol sa mga kwento, ay umaabot sa konklusyong nagre-define muli sa salitang mambabasa. At ang relasyon ni na Kim Dokja at Yoo Jung-yuk ay nagiging isa sa pinaka-emosyonal na nakakawisak na pagsasama sa buong medium. Paparating na ang Part 2 ng compilation, sasaklaw ng gitna at huling arcs. At sasabihin ko sa iyo ngayon nang may buong kumpiyansa, ang susunod ay nagpapagawa sa lahat ng kasasabi ko na para lang prologue. Kung umabot ka hanggang dito at gusto mo pa ng higit, mag-subscribe. Karapat dapat ka. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinakakapanapanabik na mga kwento sa genre. At si ORV ang dahilan kung bakit umiiral ang channel na ito. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.